Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si dating Representative Francisco Ashley Asidillo. Andito po ako para mag-assist at mag-facilitate sa press con po na ito. Kanina lamang po ang ating pong representante ng Magdalo Party List, si Congressman Gary Alejano, filed an impeachment complaint and was received doon po sa opisina ng Secretary General ng Kamara de Representante. Para po sa ating press con ngayon, Congressman Alejano will be reading a statement and then we will be taking a few questions. Si Congressman Alejano po ang ating sole complainant nitong impeachment complaint for now. So without further ado, I'd like to open the floor to the opening statement of Congressman Alejano. Thank you, Ace. Magandang umaga po sa inyong lahat. Please allow me to read my opening statement. Kami po ay naniniwala na si Pangulong Duterte ay hindi nararapat na manungkulan bilang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Kaya po kami ay naghain ng impeachment complaint sa kadahilan ng ito. Ayon sa aming inihaing reklamo, naniniwala kami na dahil sa mga krimen at mga paglabag sa ating saligang batas, ang Pangulo ay dapat na panagutin sa mga sumusunod na basihan. Una, culpable violation of the Constitution. Number 2, engaging in bribery. Third, betrayal of public trust. Fourth, graft in corruption. And fifth, other high crimes. Batid namin na kung ang laban ay ang bilangan lamang, kami po ay nahaharap sa napakabigat na balakid. Ganun pa man, naniniwala kami na ang impeachment ay ilalaban hindi lamang dito sa loob ng Kongreso, kundi pati rin sa labas ng Kongreso. Sa labas nito, andyan po ang ating simbahan, ang ating mga paaralan, ang ating civil society, at ang nakakaraming bilang ng mga Pilipino na hindi ibinoto, hindi sumusuporta, at hindi sang-ayon sa mga pulisiya at kalakaran sa ilalim ni Pangulong Duterte. Marami sa ating mga kababayan ay kumakapit pa rin sa mga binitawang pangako na gagawing pagbabago ng Pangulo. Pero ang reklamo pong ito, tinutumbok niya ang mga nagawang krimen at paglabag sa konstitusyon ng Pangulo na siya ang dapat at napapatupad at magtatanggol. Panalangin po namin na sana ang laban na ito ay tatawid at makapag-impluwensya sa hanay ng mga miyembro ng Kamara de Representante para magkaroon sila ng lakas ng loob at paniniwala upang tuluyan ng pumirma at suportahan ang impeachment complaint. Ang Magdalo po ay mayroon ng mahabang tala at kasaysayan sa pagtayo at pagsuporta sa mga reforma at inisyatibong para sa ikabubuti ng ating bansa at ang bayan. Layo namin sa reklamong ito na maging bihikulo para sa ating mga kapwa Pilipino na magkaroon ng boses sa pagtutol at paglaban sa mga abuso at krimen ng Pangulong Duterte. Ang aming tungkulin sa araw na ito ay maging tagapagbigay daan sa iba upang nananais maging kabahagi at makasaysayan at makatubirang krusada na ito. Sa bandang huli, ang kagustuhan at pagpasya ng taong bayan ang mananaig sa pamamagitan ng mga boses ng kanilang mga inihalal na mga representante sa Kongreso. Kung ang Pangulo ito at ang kanyang administrasyon ang totoong demokratiko at naniniwala sa pananagutan, wala silang dapat isipin kundi ang hakbang na ito ay naaayon sa saligang batas at sa sistema ng demokrasya. Tahasan po naming ipinapahayag na wala kaming plano o anumang iniisip na labag sa batas o labas sa Constitution sa aming pagtutuloy sa Pangulo at sa kanyang pamamalakad. Ang impeachment complaint na ito ay sukdulan ng aming patuloy na oposisyon sa dating mayor na ngayon Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sa aming paniniwala ay hindi nararapat manungkulan bilang presidente at layo nating mapanagot siya sa kanyang mga nagawang krimen at sa mga bagay na hindi niya ginampanan.
Magandang umaga po at maraming salamat. Sir, can you cite specific violations like may nabanggit kayo kanina bank accounts, EJK based on Matobatos testimony? Can you cite specifics? Sir, can you just elaborate nga kung ano yung parang pinaka-gist ng mga grounds na binanggit niyo? At least siguro top 3 na pinakamabibigat or ilan ba lahat yung crimes na yun, sir? Ganito po yun of course, nakaiba rin sa ating reklamo ang mga charge o yung mga offenses na nilalaman ng impeachment complaint. Pero gusto ko lang ibigyan ng konting detalye. Unang-una, ang pinakamahalaga dito, itong state policy of killing of drug offenders. Yung pagpapatay ng kapwa Pilipino na hindi man lang dumaan sa proseso, democratic processes na meron ho tayo sa ngayon. Paglabag ng rule of law and due process. At mahigit na ho 8,000 ang namatay sa ngayon. Nakakabahalaw ito. Huwag na ho nating hintayin na maging 20,000, 30,000, 50,000 ang mamamatay upang tayo tumayo at lumaban. Pangalawa, related din ito, yung mahigit 1,400 na nai-report na namatay sa Davao dahil sa Davao Death Squad noong panahon ni then Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kailangan mabigyan mo sila ng hustisya dahil naniniwala kami na kahit sino ka man sa bansang ito, sa Pilipinas, dapat mananagot ang gumawa ng krimen at naglabag ng saligang batas. And then next, yung sa graphic corruption, napapaloob ho dito ang kanyang bank account. Marami ho ito. Ang kabuuan ho nito sa transaction na aming nakita ay around 2.2 billion pesos. At hindi man lang ho ito na i-declare sa kanyang SALN at kasama ho rito ang mga properties na hindi rin po niya dineclare sa kanyang latest SALN. And then related to that graphic corruption complaint ay ang pag-employ niya ng more than 11,000 ghost employees in Davao City when he was still mayor. Ang tanong ho natin, nakaraan ho yan, sa ulit-ulitin ho natin. Sa ating bansa, hindi po pwedeng hindi managot kahit sino pa man. No? So ito ay maliwanag na violation ng ating Constitution, specifically sa Graft and Corrupt Practices Act. And then, yung ibang reklamo ay pinag-aaralan pa ho natin. Specifically ho, itong culpable violation of the Constitution sa pagkakaroon niya ng secret arrangement with China na hindi alam po ng taong bayan, hindi po alam ng kahit ng kanyang gabinete kung ano bang arrangement ang pinasok niya, considering the fact that we have a conflict of interest and competing claims sa West Philippine Sea. At ngayon po, narinig po natin ay ang paghimasok ng China sa Benham Rice. So ito po yung huli na yan ay pinag-aralan po namin, pinapag-aralan pa po namin dahil bagong issue po ito at gusto po namin magkaroon ng maliwanag na basihan. Sir, So yun po yung wala yun sa complaint. Wala pa yun sa complaint. Wala po yan sa complaint. Sir, So you, pwede ihabol yun in the process ng impeachment. Or will you file a Kasi separate pwede complaint ihabol. for that? Well, ang initially ang napag-usapan po namin, it's possible to file a supplemental complaint dito sa aming main impeachment complaint. Dahil ayaw ho naman ho natin na wala ho tayong basihan specific sa mga documents at other information except the media, no? Na ilagay ho natin dito na yun nga, wala ho tayong diretsong documentary evidence. But how confident are you that you will get the numbers? Dahil ang sabi ho natin kanina, kung numbers ho ang pag-usapan ho natin, nakita naman ho natin doon sa death penalty bill kung paano na braso ng liderato ng Kongreso ang karamihan upang bumoto sa death penalty bill. So kung yun ang basihan ho natin, uphill battle ho tayo. Pero ho kami ho naniniwala na marami ho ang susuporta sa complaint na ito. In fact, marami na rin, may nag-signify na rin sasama ho dito. Ayaw ko lang pangalanan yung mga miyembro ng Kongreso. At tama rin ho na ngayon ho namin final sa panahon ng recess para mabigyan ng pagkakataon ang miyembro ng Kongreso
upang makapag-isip, no? Magnilay-nilay at makapag-isip pagbalik sa resumption ng session. Sir, And considering the fact na, sabihin ko, sa estilo ng leadership dito sa Kamara, marami po ang masama ang loob at nakikita nila yung polisiya ngayon sa gobyerno ay hindi naaayon sa isang sistema ng demokrasya. Parang virtually meron mo tayong marker. Sir, So, ilan ibig po yung mga sabihin- nag-signify that they will be supporting the impeachment? Sino po? Ilan po, if you can't name them for now? Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo as of now. But definitely, meron na pong nag-signify na sasama ko dito. But we don't want them to be exposed right now. No? So, for the meantime, yun lang po. RG? Sir, yung po, sinasamantala niyo po ba yung timing ngayon na kamukha nung nangyari kahapon na merong mga nangyaring tanggalan? So you think this is the best time to do it? Kasi as you said, may mga grievances sa estilo ng leadership ng House. Kasama po yan, but primarily, tinaon po natin sa bakasyon kasi nga ho, alam naman ho natin nung nakaraang pag-deliberate ng death penalty bill, parang po sinagasaan mo lahat. At kung ating ipinailo ito during the regular session, makikita ho natin, magiging witness ho tayo kung paano i-railroad ho itong pagpatay ng impeachment complaint. Although we're sure that they're going to do this, sa panahon ng bakasyon, sabi ko kanina, mapagbigyan natin ang miyembro ng Kongreso na makapag-isip. Sir, why did you include, Ah, sir, yung Magnificent Seven ba solid na susuporta sa'yo sa impeachment complaint? And second, can you impeach the President based sa mga previous supposedly crimes he As committed, mayor. hindi bilang Presidente? Sa unang tanong nyo ho, in fairness sa kanila, kung hindi po sila sinabihan, hindi ko sila inform na ako'y magpa-file. I don't want to put undue pressures to them. Hindi ko na rin i-discuss yung aming napag-usapan related dito. Pangalawa, tama ba ho na yung kasalanan yung nakaraan ay sisingilin sa ngayon? Sabi ko nga ho kanina, sa ating konstitusyon, may basihan mo tayo dyan, na lahat ng ginawa, lalo na high crimes and plunder, ay hindi po dapat exempted kahit sino man, kahit pangulo ka na. Ibig sabihin ho, mas murder ho ako at tatakbuhan ko ito pag ako'y pangulo na, hindi na siya masisingil. Kaya nga ho, hindi po pwedeng hindi siya masisingil dahil yung ginawa niya sa Davao, inelevate niya into a national policy at yun ang ating nakikita ngayon. Actually, yun yung basihan. No? Yung basihan, isa sa basihan. No? Pero binanggit ko na yung mga basihan nung siya ay nakaupo na ngayon. Sir, kayo po kakampi ng Liberal Party dito sa House, ano? RG, before that, no? Just like to add, no? Okay, assuming as a point of law, yung acts previous to his assumption of the presidency will be excluded. We still have enough basis. As you can see in our complaint, pag-aaralan nyo ho, we still have enough basis to proceed with the impeachment based on the grounds based on acts and grounds committed while president already. So, madagdag lang po natin yan. RG, you have a question? Sir, kakampi niyo ang Liberal Party dito sa House, ano? Ito po ba ay suportado nila? Alam po natin ang Vice President natin ay taga-Liberal Party. Well, as of now, again, ayaw ko kong pangunahan ang posisyon ng Liberal Party. Pero ako'y naniniwala na ito importanteng pangyayari. And I believe ito'y pag-uusapan mo nila at magkakaroon mo sila ng desisyon. Pero let's allow them to decide. No, alam po natin na may sarili silang partido at may sarili silang direksyon. Pero sabi ko nga sa akin, ito ho ang opportunity, nagbibigay lang ho tayo ng daan sa mga frustrated nating mamamayan, hindi lang mamamayan, kundi yung mga leaders ng ating bansa sa mga kaganapan sa ngayon. Sir, question. Sige, go ahead. Sige. Sir, dadaan sa Committee on Justice pag-uusapan to make more sufficient and form and substance. May ebidensya ba tayo, sir? Solid evidence na kinumit niya nga itong mga to? Initially, meron ho tayong mga annexes sa complaints ho natin. No, pero I don't want to go to the details of the basis of the complaints. Sa tamang panahon at sa tamang venue, kung darating mo tayo dyan, ay lalabas ang mga ebidensya.
lalabas po ang mga evidence. Sir, alam ng lahat At idagdag ko lang ho, idagdag ko lang ho. And pag tayo'y nagsisik ng katotohanan, meron pong subpoena power ang Kongreso. May subpoena power ang Kongreso at yung ating hong nilagay ho dito, they have the power to subpoena these documents. Nasa inyo na po ba, sir, yung mga bank accounts? Kasi yung ibinigay dati, I think sa Senado, matrix lang po yun. Wala po yatang copy ng bank accounts mismo. Meron ho tayong, ito ho ay sa dating reports, no? Sa dating inihayag, particularly by Senator Trillanes. But again, in order to get a certified true copy from the bank themselves, then we have to subpoena the records from the bank. Kasi ho, sasabihin ho, hindi to totoo. At hindi naman ho siya nagbibigay ng authority o waiver sa bangko na ibigay sa publiko. Matagal na itong hamon sa kanya. Ngayon po, panahon niya po na harapin ito at patunayan na talagang hindi po ito totoo. So pag tinala kayo, sir, sa Committee on Justice, doon pa lang po kayo mag-move to subpoena these documents? Yes. Kaya ho, sa tamang panahon, sa tamang proseso, at tamang venue, gagawin po natin yan. Sir, alam ng lahat na you are allied with Senator Antonio Trillanes, the fourth being members of the Magdalo Party List. Magiging madali para sa Presidente na sabihin na destabilization lang ito. Ganito po yan. Ano bang definisyon ng destabilization? Dapat maliwanag po tayo dyan. Pag ikaw ba ay nag-criticize sa mga pulisiya at actuations ng gobyerno, yan ba ay destabilization? At yun po yung aming ginagawa. Bilang oposisyon ng bansang ito, gusto mo natin bigyan ng alternatibong pananaw ang taong bayan kung ano ba talagang tunay na nangyayari. Kung ito ba'y ginagawa natin bilang bahagi ng check and balance, bahagi ng sistema ng demokrasya, destabilization ba ito? Ito po, kung ito'y kikitilin, ibig sabihin, virtually nasa martial law tayo, nasa dictatorship dahil walang gustong, ayaw niyang i-criticize ang kanyang policy. Kaya niliwanag ko sa aking opening statement, walang kasamang extra-legal ho dito. Walang kudita. Walang other means to oust the president. Kaya nga kami dumaan sa mainstream, legal na proseso, nag-file po kami dahil yun po ang sinasaad ng ating constitution na pag gusto natin panagutin ng isang pangulo na immune po sa kaso, impeachment lamang ang pwede. So doon po kami dumikit. Sir, doon sa 2.2 billion na supposedly pumasok sa bank deposit ng Presidente, may information kayo kung saan siya nanggaling? As of now ho, I don't want to go to that details. Sabi ko nga sa tamang panahon, yan po ay mailalahad. Sir, is this parang ginagawa niyo ba to para eventually makapag-file ng kaso before the International Criminal Court? Kasi bago mag-file doon, kailangan di ba i-exhaust muna yung mga agencies dito sa Pilipinas? Ganito lang po yun. We cannot stop anybody in filing a case before the International Criminal Court. Sa katunayan, maraming gustong magkaso. Ngayon ho, sa amin naman ho, tama ho kayo. We want to exhaust all remedies in the country. Alam ho natin, wala hong pagdinig ito sa Kongreso, na tinitingnan ho ang kamalian ng Executive Department dahil kaalyado nga dito. Nagkaroon po ng opportunity sa Senado na tingnan yung mga katulad ng extrajudicial killing issue, pero nakita nyo naman kung paano tinakpan at nagamit ang proseso upang lalong takpan ang ating Pangulo. So saan po pupunta ang taong bayan dahil immune po siya sa kaso? Actually, mayroon na pong kasong na i-file sa kanya sa ombudsman. The ombudsman can proceed, but they cannot convict the president. Sir, kung matalo po ang impeachment complaint dito sa Kongreso, iakyat niyo na po ba sa ICC? Well, tingnan ho natin. No? Kami po ay nakatutok lamang sa pag-file ng impeachment complaint. Tingnan ho natin sa panahon na papatayin ho nila ang impeachment ho dito. Kami po yung mag-uusap at magpaplano kung anong gagawin namin na next step. Sir, but the President remains very popular. Parang ano yung, paano niyo to mapapaintindi sa mga tao? The public and you, parang yun yung question. Ganito lang po yun, ano? Alam ho natin, lalo na ho nung pumasok kami sa politika, karamihan ho sa nakikita o sinasabi ng isang politiko ay hindi yung kanyang ginagawa.
pwede hong mabulag ang taong bayan sa tunay na pagkatao ng isang politiko. Kaya nga, merong mga investigasyon at ilabas at ilahad kung sino ba talaga sila. No? So ngayon, ginagawa ba namin ito dahil hindi ba namin gagawin ito dahil popular ho siya? Kami po'y naniniwala mandato ho namin yan. May track record na rin po kami sa pagtayo ng isang popular leader sa ating bansa. But regardless, kami po'y naniniwala na dapat managot siya sa krimen na kanyang ginawa at we will try our best to inform the people na ito po yung totoo. If in fact wala ho siyang ginawa, makikita yun sa investigation. Ang ayaw ho natin mangyari na tatanggapin ng taong bayan na parang legal ang pagpatay sa bansang ito. Na parang okay lamang na labagin natin yung mga proseso legal at ang karapatang pantao sa bansang ito ay parang okay na. Yan ang gusto natin iparating sa taong bayan sa bansang ito para magkaroon ng stability, para magkaroon ng pag-unlad. Kailangan ho mapanatili ang konsepto ng check and balance sa ilalim ng demokrasyang sistema o ang rule of law, ang due process. Hindi po pwedeng nag-iisang tao at naririnig ho tayo na he doesn't care about the Congress, he doesn't care about the Constitution, he doesn't care about the Supreme Court, kung anong gagawin niya. Hindi po. Precisely meron ho tayong 3 branches of government to check on each other, on the excesses of power of the other department. Kaya nga, ito ho ang aming responsibilidad ngayon. Ngayon, nakikiusap kami sa taong bayan, buksan niyo ang inyong mga mata. Dahil kami umiikot sa kanayunan, ang taong bayan ho, nakikita na nila sa TV, nakikita nila sa Facebook, narinig sa radyo, and they go on with their lives without really knowing kung ano ba talaga ang nangyari sa buhay nila except sa panahon na maging biktima na ho sila mismo ng policy ito. Sir, we saw what happened to the critics of President Duterte, like Senator De Lima. Do you have any apprehensions of what may happen to you after this? Well, definitely, kami po ay tao lamang, katulad ninyo. Meron din ho kaming takot. Pero ito ba ay mananaig over sa aming mandato na magsilbi sa taong bayan? Kahit noon ho kami sundalo pa, may takot din po kami. Pero nananaig po ang aming desire ng pagsilbi sa ating bayan. So dito ho kami nagkuha ng lakas ng loob dahil nakikita at naririnig ho namin ang freedom-loving Filipinos na naghahangad ng hustisya at pagbabago sa ating bansa. Kaya nga ho, in spite of the threats, in spite of the challenges ahead, we hope to survive and we hope to address the challenges. Sir, outside of what you did today dun sa final na impeachment complaint, do you think there's still check and balance among the 3 branches? Well, sa tingin ko nga ho, ito ay na-erode na right now. Ayaw ho nating tuluyang mawala ang check and balance. At naririnig naman ho natin ang presidente. Every time na magsalita ho siya, gusto niyang mag-declare ng martial law. Actually, what he's doing is desensitizing the Filipino people on the issue of martial law. Para pagdating ng panahon, pwede hong sabihin na ini-inform ko na kayo dyan, matagal ko nang sinasabi yan, and now I'm going to declare martial law. Huwag ho tayong mamanhin ho dyan. Huwag ho tayong papayag na every time magsalita siya, hindi ho tayong mag-iingay at sabihin na hindi dapat niya gagawin yon. Dahil pag dumating yan, it would be too late for us to say, ito palang sistema ng martial law, hindi po natin naranasan dahil karamihan ho, hindi ho nakaranas ng martial law. Last 2 questions po, kung meron pa. Sir, ilang kailangan niya na boto para may akyat sa Senate? Ayon ho sa rules, kailangan lang po ng 1/3 of the votes, no? 1/3 of the members of the House. So kung meron ho tayong 293, more or less po, ipalagay na natin 100. Kailangan ho nating
pirma ko dito para umusad ho ito without going through the Committee on Justice, without going through the deliberation of the committee, at diretso na po itong ipasa sa Senado. So that's a tall task, but we're confident that we're going to get it now. Do you think that Complainants ba kayo? Congressman kasi bigyan. Hindi po ako proper party. Hindi na po ako nagsisilbi sa Kongreso. Kaya, pwede naman kayo maging complainant. Hindi na kayo... Magkasama naman ho kami. yung 54 na bumoto ng Yung 54 na bumoto po sa death penalty, ulit ho, ginagalang ko ang desisyon ng kada isang miyembro ng Kongreso. Ayaw ko pong pangunahan mo sila. Alam ko po merong kanya-kanyang sirkumstansya ang miyembro ng Kongreso. But ito pong gusto kong sabihin. Ako po'y naniniwala na ang miyembro ng Kongreso ay may pagmamahal sa ating bayan. At the proper time, we're going to decide for the sake of our country. Kung wala na pong tanong, sa muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyong presensya itong araw na ito. Pagpalain sana tayo ng Diyos. Maraming salamat po.